Congo Corporation. Ayon sa CEGP, patunay ito na ang totoong injustice ay ang pisalang kinulot ng pagmumula. Kaibigan, tagilid. Kaibigan, welcome back. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako ngayon sa harapan ng Salsitea namin at nakatanggap ako ng email text sa Princess Auto. Well, Princess Auto yung nag-deliver. Kalimutan ko na kung ano yung nag-deliver, kung anong truck. Pero ito, masaya ako. Ito na yung hinihintay kong package. Alam nyo, sabihin ko na kagad sa inyo, ito ay heater, kerosene heater na magpapasiguro na hindi kayo maninigas sa lamig. Hindi tayo maninigas sa lamig kung sakaling mawalan tayo ng kuryente dito sa Canada. Alam nyo, ngayon ay mga record breaking at napakalamig na ng mga temperatura, bumabagsak talaga. Kabila ay at least minus 30 ang temperatura. Napalo kami ng minus 40 plus sa mga susunod na mga araw, maybe next week. Prediction yon, okay? At mga nakaraan ay todo lamig talaga dahil sa wind chill rin. Salamat sa wind chill talaga. Talagang nadodoble ang temperature. Nabanggit ko na yun sa aking mga videos at tinuro ko na yun sa mga anak ko. Kaya sabi ko, kung lalabas kayo, maghihintay ng bus or just maglalakad lang kayo, always make sure na alam nyo ang temperatura at dagdagan nyo pa ng 10 degree. Kung minus 10, isipin nyo minus 20. Unless sigurado kayo na walang hangin and hindi kayo makakaasa na hindi nyo dapat isugal na lumabas ng hindi handa, hindi tama layers. Masaya ako. Gusto ko itong i-video kaya medyo nilagyan ko ng snow yung address namin sa ibabaw. Halika, ipakita ko sa inyo. I think ito ay Dynaflow or Hero. Nakalimutan ko na eh. Pero ito, kaibigan, ito ay kita nyo bahagya. It's Dynaglow. Right? Yan ang pagpapainit, kayang painitin yan ang buong kabahayan. Gusto ko i-recommend ito sa inyo, lalo doon sa may mga bahay. At kahit kanino, mayroong version ito na maliit na para siyang toaster box. Malaki na ng konti sa toaster or microwave, ganun size. Ang kanyang panggatong or fuel ay kerosene. Alam nyo, kaibigan, sa atin kilala, bawat Pilipino, lalo na yung mga Generation X, baby boomers at syempre Generation X, tayong mga Generation X na galing Pilipinas, alam na alam natin ang kerosene or hindi familiar sa inyo yung salita, di ba? Pero babagitin ko sa inyo, siguradong ngingiti kayo. Ito ay also known, aka also known as gaas. Hindi gas, kundi gaas. Gaas. Natatandaan niyo nung maliliit tayo, ng mga kabataan natin, na madalas ang brownout ng Meralco, blackout pa nga yata yun. At natuto tayo, dalawang source ng ilaw natin bukod sa gasera. Meron tayong, alam niyo yung mamahalin na may dalawang fluorescent na bombilya na vertical na nakatindig na lampara na
chargeable, di ba? On and off, high-low, kulay pula, typically kulay pula. Kung wala kayo nun, dito tayo magaling. Gumagawa tayo ng sulo. Yung bote ng gin, lalagyan nyo ng gaas, pipilas kayo ng cotton na damit, na tela, at irarap nyo yung dulo nun, konti lang ang nakaputrud ng palara, at isusuksok nyo yun sa loob ng gin, sa loob ng bote, typically bilog na gin, at sisindihan nyo. Once na masindihan nyo, ayun na ang sulo. Kaya kilala tayo na madudumi ang ilong, di ba? Pagising sa umaga, or may mga suit sa ating kabahayan. Isa yun sa mga nagpapatibay sa atin. Isa yun sa mga alaala ko na naikikwento rin, at napapangiti ako at na-survive natin yun. Wala akong naalala na bumagsak ang gin na may sulo. Kaya kaibigan, ito, sana i-consider nyo to. Importante sa atin, kaibigan ko, importante sa atin na magkaroon tayo ng alternatibo na heat source dito sa Canada at sa US, sa east side, sa north side ng US, kung sa amin tunay na winter. At kahit sa may malamig talaga na pumapalo ng 0 degrees or 1 degree, 2 degrees, malamig na yon sa iba, sa mga down na south sa US. Importante na meron tayo nito. Right? Ito ay napakaganda. Kaya niyang i-power up hanggang 1,000 square feet. Kaya niyang i-power up, kaya niyang painitin ng hanggang 1,000 square feet ang bahay. Lalo pat kukunti ang mga kwarto, kunti yung mga, alam mo yung open concept, kunti yung mga haligi. Napakaganda nito. Meron akong body heater. Isa pa isa nire-recommend ako naman pa yon. Big body heater, Mr. Heater, big body. Yun naman ay ang power doon ay pwede nyo isaksak ang 1 pound propane or 20 pound to 40 pound propane. Yun ang una ko, yun talagang alternatibo ko. At nag-switch ako nga nito. Gusto ko mag-switch dahil mas maganda sa akin ang kerosene. Dahil ang gas, may connection yun sa akin, lalo ng kabataan ko. To give you an idea, ang capacity nito ay almost 2 gallon, less than 2 gallon, almost 1.9 gallon na kerosene ang ilalagay niyo sa base niya, yung lalagyan niya, yung tanke niya. Sa low setting nun, or low and mid, papalo ang tatagal ang maiinit niya ang buong kabahayan ninyo ng 10 to 12 hours. Imagine that. 10 to 12 hours, kaibigan. Enough. Hopefully enough yun para may balik ang kuryente. At kung hindi, mag-stock up kayo ng kerosene, ng gas. Kung sakali man, may mga case na ang mga kabahayan, hindi naman nangyari sa amin, pero alam ko may mga case na inabot ng mahigit 1 linggo na wala silang kuryente at kasagsagan ng init. Ano mangyayari kung kasagsagan ng init, kaibigan, at wala nga kayong kuryente, o wala nagpa-powers, wala nagbibigay init sa inyong bahay? Sasabog ang inyong mga pipes, ang inyong mga grip, yung mga pipe, yung inyong mga tubo sa gripo, tubo ng gripo. Napakalaking problema nun. Dahil sobrang lamig, kaibigan, dito nagka-crack ang mga pipes kung hindi niya maalagaan. Kaya ang ginagawa dito ay yung mga pipes sa mga by the wall, sa gitna, sa tagiliran ng bahay ninyo, kailangan yung may shut off valve kayo sa loob ng bahay kung saan hindi dadaloy palabas, walang tubig kahit buksan ninyong gripo sa labas, sa tagiliran. Mga gripo dito may gripo sa tagiliran kailangan nyo mawala ang tubig doon. 10 minutes na to, time out na. Hindi sapat na i-cover nyo lamang yung gripo sa labas. Nakikita ko yung ibang mga kababayan natin bumibili ng yung suction, yung cup na
kino-cover lamang yung gripo, hindi sapat yun. Kailangan mawala ang tubig sa loob nun dahil magki-creep up dun ang yelo at maaaring mag-burst. At pag minalas-malas, pag nag-burst yun, hindi sa labas kundi sa loob lang, sa haligi ng bahay ninyo, right, ay tagiliran ng bahay ay malaking problema. Kahit matagal lang ginagawa at hindi wala naman nangyayari, okay naman yung tinatakpan lang nila sa labas, hindi nyo kailangang sumugal. Kailangan lagyan nyo ng shut-off valve sa loob ng bahay para walang connection. Walang daloy, putol ang daloy ng tubig sa labas ng gripo nyo. Yun ang isa sa mga kailangan nyo gawin. Preparasyon. Alright? Kaya ito, kaibigan, gagawa ko ng video kapag sinatap ko siya. Ito ay nagkaroon din ako ng interest at sinamantala ko dahil ito ay typically kung kayo kukuha sa Amazon, dahil sa Amazon $400 to $500 ang halaga nito. Alright? At kung dito sa mga local stores, fair na yung price, na average price ito ay 300. Pero sa Princess Auto, from time to time nagsisale siya, at natsyempohan ko na nagsale siya, $150 siya. Well, they say $149.99. 150, I don't like it kapag naglagay sila ng presyong ganun. $150, kalahati, 50% off. So, ang binayaran ko dito ay $150, $10 na shipping and handling, at alright, na-disturbo tayo. Take 2. Okay, take 2. Ang binayaran ko dito ay $150 yung presyo niya, $10 na shipping and handling, at yung tax. Ang buong total ay $167. Ganong presyo. Kaya hindi masama kumpara sa libu-libong dolyar na maaaring mangyari, maaaring gastusin ninyo kung sakali mag-burst ang pipe ng inyong kabahayan, ng basement, sa basement. At tandaan nyo, sa sobrang lamig, sa tindi ng lamig, at alam nyo papalo, -40 and up, -40 or colder, you make sure, kaibigan, na buksan ninyo yung kitchen sink ninyo, yung cabinet, yung kitchen sink, kung nasan yung drain nyo, yung ilalim ng kitchen sink nyo, alright, yung makapag-isip, yung pintuan, di ba? Yung cabinet, make sure na may airflow doon para hindi sigurado kayo na walang draft, walang nagyayelo doon. Kaya makakatulong yung heat nyo sa kabahayan na pumasok doon at hindi mag-freeze up yung inyong mga pipes sa ilalim. Kung talagang matindi lang ang lamig, at kung talagang alam nyo yung sobrang tindi ang lamig, buksan ninyo yung gripo ninyo. Alright? Yung drip may not be enough. Stream ng napakanipis. Stream siguro kahit kalahati ng lapis. Ganon. Leave it overnight. Alright? Patayin nyo lamang sa umaga kung saan patayin nyo lang pagdating ng umaga kung saan tumataas-taas ng temperatura, di ba? Pero sa gabi yung todong lamig Just monitor yung temperatura sa labas ninyo. Mas mabuti yon. Paano ang bills? Masyadong malaking babayaran namin sa bill. Kaibigan, hindi biro magka-burst ng pipe. Okay? Right? Hindi. Kahit hindi, huwag nyong i-gamble yon. Kaibigan, dito na lamang muna ako magpapalam sa inyo, at hanggang sa muli, padayon. May kagat yung lamig, pero okay lang.